Good morning for today's video. Good morning, good morning. For today's video, gagawa tayo ng maraglaham. So, maghiwa muna tayo ng ating kamatis. So, speaking of hiwa, hindi pala ito hiwain. Mag-blender tayo ng kamatis. So, ayan, hiwa-hiwain muna natin ng maliliit. Hiwa muna natin ng maniliit, tapos i-blend natin. Ito yung ating blender. Lagyan muna natin yung ating tubig. Yan. At habang tayo nagre-ready ng ating kamatis, ginigisa ko na po yung ating sibuyas, bawang, at luya. Yan. So, pinapalambot natin yung sibuyas para ilagay natin yung ating karne. So, yung karne natin, guys, ayan, pinakuluan ko na siya para matanggal yung mga anik-anik dyan. Matanggal yung lansa or something, yung alam nyo yung pag-unang kulo ng karne, di ba, mabumubula tapos may brown-brown sa taas. So, ang ginawa ko, hindi na tayo mag-antay na hanggang maubos yun, kung kailan maubos yung bula niya habang binoboil siya. So, ang ginawa ko is pinaboil ng mga 10 minutes, tapos inano ko na siya. Tinapon yung tubig niya. Tinapon ko lahat para wala talagang amoy. Kasi karne ng ano po yan eh. Karne ng karof or sheep. Yan ang karne niya. Tapos, ngayon, ginigisa natin yung ating sibuyas, bawang, luya. Sinama-sama ko na. Ngayon, mag-blend tayo ng kamatis para ilagay din natin doon. Kasi gusto nila yung fresh tomato. Tapos, kundi lang yan yung ilalagay natin na ano. So, habang i-blend natin, pasensya sa ingay. Ito yung ating sibuyas, bawang, kamatis. Ay, sibuyas, bawang, luya. Nagmali-mali na. So, ito yung ating laham na pinakuluan. Lagay natin para magkalasa yung ating ginisang sibuyas, bawang, luya sa kanya. Guys. Then, haluin lang natin. Halo-haluin lang natin ito, guys. Yan na po yung kanyang itsura. Tcharan! Yan. Ano to, guys? Curry. Kung sa Pinas is curry. Maglagay din tayo ng curry powder. Konti lang. Tapos ito yung ating okra. Gumamit tayo ngayon yung nakabalot lang, yung binibili sa tindahan. So, i-boil muna natin ito hanggang lumambot siya, saka natin ilagay ito yung ating bamya. So, yun lang guys yung ating ingredients sa ating marag. Maglagay tayo ng curry powder, salt, black pepper, kurkum, saka baharat. Yung baharat dito guys, yung mix na siya na lahat ng spices nila. Yun yung tinatawag nilang baharat. Or mixed spices sa atin sa Tagalog. Yan, maglagay tayo nito ng bali mga 1 teaspoon siya kasi small na ano yan eh, small na lagayan. Maglagay din tayo ng baharat, isang scoop. Ayan yung mixed spices na sinasabi ko. Ito lang yung ano ko, parang half teaspoon siya. Maglagay tayo ng kurkum. Ito yung ating kurkum. Maglagay lang ako ng half lang nito. Half lang sa scoop na yan.
Yan, lagay natin dyan. Maglagay din tayo ng magic powder. Ayan. Hindi siya masyadong puno. Ayan siya, guys. At maglagay tayo ng black pepper. Then mix-mix natin para ma-absorb niya yung ating lasa. Tapos gagamit din tayo ng tomato paste. Ito yung ating tomato paste. Tapos may konti ako dito. So lagay na lang natin kasi sayang. Pero alam nyo guys, yung tomato paste na to, naglalagay lang ako konti sa umpisa para maglasa. Tapos last ko na siya nilalagay before ako maglagay ng okra or bamya. Kasi para hindi siya magmantika yung ating curry. Yun po yung sikreto sa pagluluto. Kasi yung tomato paste kasi is ready na siya. Tapos concentrated. Diba concentrate na yung tomato paste natin. Yan, may mga mix-mix na yan siya. Kaya okay lang yan na sa last natin ilagay. Yung sa iba, sa umpisa talaga nilalagay para maglasa sa pagkain. Ako, kunti lang nilalagay ko para pumula yung ating ginigisa, katulad niyan. Diba guys? O, mapula-pula. Tapos, ilalagay natin yung ating blended na kamatis. Excuse me. Sorry guys. Yung na-blend na kamatis, lalagay natin dyan. Pero habang para ma-absorb niya yung hindi ako din nag-aasin. Inaantay ko na mag 1 hour yung na-boil siya kasi pag dito kasi matagal to binoboil. Yung iba gumagamit ng pressure cooker. Dito dahan-dahan lang na ako. So ito, takpan muna natin sandali. Ito yung kanyang takpan. Tapos maglalagay tayo ng tubig para absorb niya yung lasa talaga pag may tubig para mag-ikot-ikot sa kanyang mag-ikot-ikot sa kanyang mga karni-karni. O diba? Yan, tapos ituloy natin. Naglagay ako ng tubig niya hanggang dito. Saan ba? Ayan. So, hindi ko muna to ubusin. Kalahati lang muna ilagay natin. Yan. Para lang siya magkaroon ng, para ma-absorb ng karne yung lasa na nilagay nating spices. Tapos yung asin, mamaya na natin ilalagay. Saka itong tomato paste na additional para pumula siya. Pero mostly, gumagamit kami ng more tomato fresh lang siya para para ayaw kasi nila maraming tomato paste. So, gumagamit tayo ng tomato fresh na blended. Yan guys, mag-blend tayo ng tomato. Pasensya na muna sa ingay. Yan, mga isang ganito yung gagamitin natin. So, ubusin pa natin. May 3 piraso pa hindi nahiwa. Hiwain na natin. Tinatanggal ko lang yung ito. Yung pinaka, sa puno niya. Tapos, tanggalin lang natin na hiwa natin ng liliit para hindi naman mahirapan yung ating blender juice sa kanya. Ayan. Saka pag marami na akong malambot na kamatis guys, kasi dito pag bili ng kamatis minsan pag mura, bumibili talaga sila ng 4 na karton, 5 karton, yung yung nasa box, hindi naman siya nakakarton, yung styro na box, ganyan, 3, 4. So yung iba nun, hindi naman lahat nun is matitigas pa. So, yung may iba nun malalambot. So, biniblend din namin yun. Nilalagay sa freezer. Para pag gumamit ako na walang ganito na fresh, yun ang ginagamit namin sa freezer pag nagmarag ako. Kasi yung mga hard na tomato, ginagamit ko pang salata. Minsan sa mga pag nagawa tayo ng magluba, yung ganun. Wait lang guys ha. Mag-blend muna ako ulit.
siya. So, idadagdag na natin to sa ating ilalagang karne para maglasa na siya. Pero alam nyo guys, minsan, hindi ko siya kaagad-agad nilalagay. After mga 30 minutes pa itong nilalaga-laga ako, saka ko siya nilalagay. Pero pwede na siya natin ilagay ngayon kasi para hindi na tayo maya-maya magbukas dyan. So, sana panoorin nyo yung aking videos kung okay lang po sa inyo. Saka sa mga hindi marunong magluto, no, pwede nyo to pagkuhanan ng ideya. Simple lang naman ang pagluluto, di ba? Meron tayong mga kababayan minsan na ang sinasabi hindi marunong magluto. Ganyan lang. Parang yung ano lang ba? Basic lang naman to, yung sibuyas, bawang. Syempre lagyan mo ng mga ganyan. Tapos para hindi umamoy yung ating lutuin, lalo na sa mga karne o manok, maglagay tayo ng luya kasi yan yung pampatanggal ng kanilang mga lansa. Or kung gusto nyo, i-boil nyo siya ng konti, itatapon yung sabaw. Yung iba ayaw itapon kasi syempre yung lasa ng manok nandoon na, pero kung gusto nyo matanggal yung lansa, ganun ang gawin nyo. Ilaga nyo ng konti, lagyan ng luya. Tapos itapon. Kumbaga, isang kulo, dalawang kulo, alam nyo naman yun kahit na from sa pag-boil niya, kahit mga 5 minutes lang siguro yung kulo, pwede nyo na itapon. Saka yun siya igisa para hindi naman madurog yung ating manok. Pero dito kasi, pag nagluto ako ng manok, alam nyo guys, 1 hour siyang niluluto. Kasi gusto nila yung malambot. Kasi iba, parang iba yung manok dito sa, parang Bisaya. Pero hindi siya Bisaya yung manok. Kasi nasa countryside tayo. Countryside. Parang probinsya yung countryside. Kumbaga, dito tayo sa bansa. Yung manok nila. Yung sa iba guys, saglit lang talaga niluluto. Pag lumambot yung manok, okay na. Dito talaga, isang oras nilalaga yung manok. So, itong karne, niluluto ko, nabubulol ako tuloy. 3 hours to siya. Pero ngayon, ang ginagawa ko kasi, naglalagay ako ng tinidor sa loob para mabilis siyang lumambot. So, ayan ang teknik ko. Yung iba kasi, naglalagay ng bitchin. Wala naman bitchin dito sa Middle East. Meron naman, pero yung amo ko hindi gumagamit. Magic cubes lang sila. Gumagamit sila magic cubes. Or kanang magic powder na yung nilagay ko dito na powder. So, ayan ang nilalagay. Ngayon, kumulo na siya, guys. Sa atin kasi sa Pinas, pwede tayo maglagay ng bitchin, pampalasa at pampalambot sa ating karne. Tapos meron din dito, alam ko may meat tenderizer din dito, pero alam nyo mahirap guys pag gumamit palagi ng ganun. Yung amo ko bumili din, pero hindi ko siya masyado ginagamit. Ang ginagawa ko sa kanya, ginagamit ko siya kapag nagbarado yung aming drainage, yan nilalagay ko. Kasi pangpatanggal talaga siya ng ng bara. So, pag naglagay ka nun sa pagkain, kunting-kunti lang. Pero hindi ako naglalagay, guys. Kasi, lalo na matatanda na yung ating amo. So, kailangan gawin din natin yung nakakapabuti sa ating amo. Tapos, minsan, alam nyo, hindi ako gumagamit ng normal na oil. Corn oil naman yung oil nila. Hindi ako gumagamit. Ang ginagamit ko, olive oil. Kasi marami naman silang olive oil, galon-galon. So, ayan. Nakadaldal ko guys, lagay na natin yung ating kamatis. Yan. So sayang naman yung nandito pa. Lagyan natin ng konting tubig. Yan. So ayan na guys yung ating curry or marag bamya. Ang tawag dito marag bamya. Kasi karne siya na merong bamya. Pag kudra naman guys, karne siya na merong vegetables. Yun, marag bamya ang tawag dito sa ginagawa ko. Pero curry din to sa atin. Yan lang din. Yan. Tapos hayaan na natin siya kumulo hanggang lumambot. So, i-add na natin to yung ating tubig din. Kasi i-boil natin siya ng matagalan. So, final na yan guys. Mamaya tayo mag-asin after 1 hour. So, ang bamya natin, after pag lumambot na siya, saka natin ilagay yung bamya. Maglagay tayo ng tomato paste. Yan yung final touch niya guys. So, sana may natutunan kayo sa video natin na ito. Yan. Medyo lakasan natin yung apoy para kumulo na siya.
So, pagkulo niyan, pahinaan natin yung apoy hanggang sa lumambot yung ating karne. At ang ating sikreto guys, lagyan natin ng tinidor. Yan ang sikreto natin. Lagyan natin ng tinidor sa loob. Yan. So, comment kayo guys kung hindi pwede na nilalagay yung ganyan. Yung iba kasing ginagamit toothpick, nilalagay dyan para lumambot. Mabilis lumambot daw. Kasi, usually 3 hours talaga to siyang nilalaga. 2.5 hour. Tapos, saka ko siya ilalagay yung bamya. Yung bamya or okra natin, mabilis lang siya kasi frozen na yan. So, mga ginagawa ko, paglagay ng bamya is 15 to 20 minutes, luto na siya. Pero yung fresh na nilalagay namin sa freezer na bamya, ano lang, 10 minutes lang siya. Pag nilagay ko, 10 minutes lang siya, tapos, luto na siya. So, yan kasi, galing yan ng, binili yan sa grocery. So, ang gagawin natin dyan, medyo matagal-tagal siya konti, kulo. Kasi, malambot na rin naman yan siya, pero mas maganda yung lutong-luto siya pa. Kaya, half hour before matapos yung ating karne na maluto, ilalagay na natin siya. At ngayon, nag-aano ako ulit ng bawang kasi mayroon tayong kaning puti. Isangag ko guys, lagyan natin ng maraming bawang. Alam nyo yung magiging biyanan ko. Magiging biyanan. So, meron tayo. Magkakaroon tayo ng sariling biyanan. Ang aking biyanan to be soon. Masarap siya magluto ng sinangag. Kahit na mantika lang, saka ito lang, hindi ko makuha yung lasa niya. Alam niyo kung bakit. Basta ganyan yung sikreto niya. Kasi lahat tayo, may kanya-kanya tayong pangangamay sa pagluluto, di ba? Kahit nagayahin mo yung recipe ng isang tao, kung yung the way na pagluto natin, hindi natin makukuha yung lasa na ganun sa magluto. Kaya kanya-kanya tayong, yan yung tinatawag na magic ng ating kamay daw. Yan, sa pagluluto. Kasi, kanya-kanya tayong depende sa mood siguro nung magluluto. Pero ako, all the way talaga yan. With all my heart, ang aking pagluluto para masarapan yung amo. Diba guys? Dapat mahalin natin yung ating trabaho. Kasi once na hindi mo minahal yung trabaho mo, magkakaroon ka ng lahat na lang ng reklamo. Ganun, pero sa totoo lang, sa 11 years ko sa unang amo ko, panay ako reklamo. Alam niyo kung bakit. Kasi all around ka na, halos wala ka ng pahinga. Tapos, yung meron pa kasing sura. Alam niyo yan guys, mga kapwa ko, OFW. Alam niyo yan guys na kahit mabait yung amo mo, meron talaga yung maririnig kayo na sura. Kaya, yan. Ito, tanghalian na natin to. Magsangag ako ng rice. Lagyan ko ng maraming bawang. Ganun pa natin kasi yung ibang parang sa balat na na-side, hindi na natin ma-grated. Pero alam nyo guys, na-miss ko yung sinagang ng biyanan kong babae. Yung aking biyanan to. Biyanan na rin. Nagsama na kami ng partner ko before ako umalis pumunta dito. So, yun guys, sana sa ka-wish ko, sana bigyan pa sila ng malakas na pangangatawan. Kasi gusto ko pa rin guys na alagaan sila pag uwi ko ng Pinas at ang aking nanay syempre. So, yun guys. Buhay OFW, kailangan tiis tiyaga para sa ating pamilya. At itong pag-abroad ko na guys, para to sa aking anak na makatapos sa pag-aaral kasi hindi natin kaya paaralin yung ating anak, lalo na kung single parent tayo. Wala naman tayong magandang trabaho sa Pinas. Kaya totoo yan. Kaya nag-abroad tayo. So, thankful kasi nag-graduate na yung aking anak ngayong 31. Na-excite ako na nalulungkot kasi syempre malayo tayo. Hindi natin masaksihan yung kanyang pag-graduate. Pero okay lang yun guys. Iyak ako. Ay, ganun. Ganun talaga pag nanay na. Kaya, sakripisyo para sa ating mga anak na mapabuti ang buhay. Saka, yung wish ko lang na, ayan, kumulo na siya guys. Yung wish ko lang na magkaroon siya ng magandang trabaho. Pero, nag-work na siya ngayon guys, sa totoo lang. Nag-work na siya kahit maliit lang yung kita. Pero at least experience.
Tapos, yan, kasi in the future, gusto niya daw sumakay ng barko in the future. So, suportahan natin yung ating mga anak kapag ganyan na nakikita naman natin na nagpupursige sa pag-aaral sa mga kapwa ko OFW. Laban lang tayo, guys. Saka kung ano man yung trabaho natin sa kanya-kanya natin mga amo, mahalin natin yung ating trabaho kasi hindi po natin nasasabi na hindi man nila yan masuklian. May ibang taong sumusukli sa atin, lalo na sa pamilya natin na kung anong ginagawa natin dito, yun din yung sinusukli ng ibang tao sa pamilya natin sa Pilipinas. Kaya guys, madaldala naman ako masyado. Laging may hugot ang aking video. Pero totoo yan guys sa mga kapwa ko single mom, kapwa ko OFW, kung saan man kayo sulok ng Middle East, ng Hong Kong, ng Singapore, basta lahat ng OFW, I salute you guys. Tapos laban